Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang pambansang pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube, ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw Pilipinas, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Para sa unang balita, isang mangingisda ang arestado sa ikinasang operasyon ng mga otoridad para sa kaso nitong multiple counts of rape sa Puerto Princesa City. Yan ang balita ni Patrolman Jobet Balana. Isang law enforcement operation na kilala sa tawag na Oplan Pagtugis na isinagawa ng Sabado, Nobyembre 4 ay humantong sa pagkakaaresto sa isang mangingisda na wanted dahil sa kasong panggagahasa sa Purok Daisy, Barangay Monblad, Puerto Princesa City. Ang pag-aresto ay sinagawa ng tracker team ng CADG Palawan PFU sa pamumuno ni Police Major Joseph N. Severino. Isinagawa ang operasyon na ito sa pakikipagtulungan ng Puerto Princesa City Police Station 1, PNP Maritime 2nd Special Operation Unit at iba pa. Ang suspect na kinilala na si Christian Comedia, 19 years old, ay nahuli batay sa warrant of arrest na inilabas ni RTC Branch 13, Judge Arlene Guren, para sa 4 counts of rape gamit ang pwersa at pananakot. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustudiya na ng CIDG Palawan PFU para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Jobet Balana. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Balana. Himas rehas ang dalawang karnapper matapos madakip sa ikinasang checkpoint ng Regional Mobile Force Battalion 12 sa Malungon, Sarangani Province. Yan ang sinubaybayan ni Patrolman Gerald Gallardo. Huli ang dalawang umano'y na karnaper matapos silang maharang sa checkpoint ng Regional Mobile Force Battalion 12 sa Barangay Malungon, Gamay, Malungon, Sarangani Province nito lamang buwan ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang dalawang sospek na sina alias Alfredo, 40 anyos, construction worker, residente ng Barangay Labangal, General Santos City, at si alias Christopher, 33 anyos, driver at residente ng Polomolok, South Cotabato. Batay sa report, ang dalawang sospek ay lula ng sasakyang Honda Civic nang sila'y maharang ng kapulisan ng RMF B12 sa ikinasa nitong checkpoint kung saan wala silang maipakitang dokumento. Sasakay nilang na pira-piraso na piyesa ng motorsiklo na pinaniniwalaang kinarnap ng mga ito.
Sa patuloy na pagsisiyasat, na-recover pa mula sa bulsa ng pasaherong si alias Alfredo ang plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat na humigit kumulang 5 gramo na may standard drug price na 34,000. Maharap ang dalawang sospek sa kasong paglabag sa RA 10883 o Anti-Carnapping Act of 2016 at kasong may kaugnay sa iligal na droga. Patunay lamang na ang tagumpay na ito ay resulta ng mas pinaigting na pagpapatupad ng checkpoint ng PNP. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Gerald Gallardo, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Gallardo. Isang Zumba Marathon ang pinangunahan ng Revitalized Police sa barangay ng National Capital Region Police Office sa Caloocan City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Rose Ann Moldes. Timbog ang dalawang sospek na pinangalanan ng mga otoridad na sina alias Kalbo, Pusher, HVI, 41 taong gulang at alias Bet, 42 taong gulang, pawang mga naninirahan sa Caloocan City. Nasabat ng pulisya sa mga sospek ang 4 na piraso ng medium heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng puting crystalline substance na pinaniniwala ang shabu na may kabuoang timbang na mol 20 grama na may standard drug price ng 136,000 pesos at isang piraso ng tunay na 500 na ginamit bilang buy-bus money kasama ang 8 piraso ng 1,000 bilang boodle money. Inihahanda ang kaukulang parusa sa mga sospek para sa paglabag ng Section 5 at 11 ng Artikulo 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sa pamamagitan ng inquest proceedings. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Rose Ann Moldes, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Moldes. 200 Special Education Student o SPED student ang napasaya ng PNP Highway Patrol Grupo HPG sa isang outreach program na isinagawa sa Cainta Elementary School sa Cainta, Rizal. Yan ang ibabahagi ni Patrolman Mark Roland Feliciano. Serbisyong may puso at malasakit na mula sa serbisyong nagkakaisa ang ipinamalas ng Highway Patrol Group Rizal sa isang gift-giving at feeding program para sa mga SPED students sa Cainta, Rizal na may temang Always Give Without Remembering and Always Receive Without Forgetting nitong nakarang araw. Pinangunahan ito ng mga tauhan ng HPG Rizal sa pamumuno ng kanilang provincial officer na si Police Major Dante R. Aquino. Umabot sa 200 SPED student ang nabahaginan ng mga regalo at pagkaing handog ng HPG na tunay na nagdulot ng kasiyahan sa mga estudyante ng Cainta Elementary School. Ang mga ganitong aktibidad ay malaking tulong sa mga kabataang ito na maiparamdam sa kanila ang pagmamahal, pangunawa at pagkakaroon ng kumpiyansa sa kanilang sarili. Pagmamahal ang isa sa mga pangunahing bahagi ng edukasyon at pag-aalaga para sa mga kabataang ito. Ito ay nagbibigay daan sa kanila na magkaroon ng mas magandang kalidad ng buhay, matagumpay at maging produktibong miyembro ng lipunan. Isa na rin itong oportunidad sa ating mga kapulisan upang maipakita rin ang kanilang malaking puso sa pagtulong at pagbibigay serbisyo sa pamamagitan ng pag-abot sa komunidad, lalo't higit sa lahat sa mga kabataan na siyang susunod na henerasyon ay marapat lamang na maitanim sa kanilang isipan na ang kapulisan ay hindi dapat katakutan, kundi kakampi na inyong malalapitan. Kami ang Highway Patrol Group, ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong may puso at malasakit na mula sa serbisyong nagkakaisa. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming Facebook page at YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Arestado ang isang wanted person sa ikinasang operasyon ng mga otoridad para sa kaso nitong multiple rape sa San Pascual, Masbate. Corporal Tadeos Quintana sa report. Arestado ang isang lalaki na wanted person ng San Pascual, Masbate na may kasong multiple rape sa isinagawang manhunt operation ng San Pascual Municipal Police Station at 502nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 5 sa Barangay Bulod,
San Pascual, Masbate, nito lamang ika-2 ng Nobyembre, taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Nino Akitan, hepe ng San Pascual MPS, ang akusado na isang 35 anyos na lalaki, binata at residente ng Barangay Laurente, San Pascual, Masbate. Ayon kay Police Major Akitan, naaresto ang akusado bandang alas 4:30 ng hapon nang pinagsanib ng mga operatiba ng San Pascual Municipal Police Station at 502nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 5. Naaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest sa kasong multiple rape sa ilalim ng criminal case number B-2019-334 na inisyu ng RTC Branch 89 Bacoor City, Cavite na may petsang Agosto 30 taong 2019 na walang inirekomendang piyansa. Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng San Pascual MPS ang akusado para sumailalim sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Ang San Pascual PNP ay patuloy sa kanilang mandato na ipatupad ang batas at arestuhin ang mga taong may pagkakasala sa batas upang mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima nito. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Tadeus Quintana, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Quintana. Isang lalaki ang sugatan din ng pagtatagain ng kanyang bayaw sa Barangay Tumarbong, Roxas, Palawan. Alamin natin ang report ni Patrolman George Michael Bardiago. Sugatan ang isang 30 anyos na lalaki matapos pagtatagain ng kanyang bayaw kahapon ng alas 8 ng umaga sa Sitio Bunbunan, Barangay Tumarbong, Roxas, Palawan. Kinilala ang biktima na si Jeffrey Hintapan habang ang suspect naman ay kinilalang si Ryan Kulita. Base sa inisyal na investigasyon ng PNP, sinugod umano ng suspect ang bahay ng biktima para kumprontahin kaugnay sa pagkikipagtalo umano nito sa kanyang binan noong isang araw. Nagkahamunan pa umano ang suspect at ang biktima na kung saan nauwi sa pananaga. Sinubukan naman umawat ng misis ng biktima na nakababatang kapatid ng suspect dahil sa malalang sugat na tinamo ng kanyang mister. Pero hindi umano tumigil ang suspect, kaya't kinuha na ito ang itak at pinagtataga rin ang kanyang kuya. Pareho namang isinugod ang suspect at ang biktima sa paggamutan matapos magtamo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako yung PNN correspondent, Patrolman Bardiago, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Bardiago. Lalaki sagkot sa iligal na bentahan ng hayop ang huli sa ikinasang bypass operation ng Maritime PNP. Nakatutok dyan sa balitang yan si Patrolman Jano J. Santos. Timbog ang isang suspect na sangkot sa iligal na bentahan ng hayop sa isinagawang buy-bust operation ng Olongapo City Maritime Police Station sa National Highway, Barangay Barreto, Olongapo City. Inaresto ng mga tauhan ng Olongapo City MARPSTA ang isang lalaki na kinilala sa alias na Dave, residente ng Barangay Tugatog, Malabon City, nito lamang ika-26 ng Oktubre taong kasalukuyan. Narecover mula sa kanya ang 16 na ibong crested myna na mas kilala sa tawag na Martinez at 3,500 piso na ginamit bilang budal money. Ang suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Section 27, Paragraph E, Trading of Wildlife ng RA 9147 o ang Wildlife Conservation and Protection Act at sa RA 10175 Section 6 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Mula rito sa tanggapan ng Marinong Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Gino J. Santos para sa Police News Network. Alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Santos. Isang Chinese national ang timbog ng mga tauhan ng Southern Police District nang magpuslit sana ng shabu na nakalagay sa food packs. Patrolwoman Reyna Joyce Dalire, balita mo. Arestado ang isang Chinese national nitong Sabado lamang na umano'y sangkot din sa mahigit 500 Chinese national na inaresto sa dating Pogo Hub sa Pasay na ni-raid kamakailan lamang dahil sa iligal na gawain. Kinilala ng Pasay City Police Station ang naaresto na si alias Cheng na nakatira sa nasabing Pogo Hub building na ipinasara na ng LGU Pasay City kung saan ginawa ang pag-raid. Naaresto ito matapos makitaan at inspeksyonin ng Lady Guard ng Gusali ang na-deliver na food pack sa kanya ng kilalang delivery food at tumambad ang nakasiksik na 2 silyadong pakete ng hinihinalang shabu at pakete ng aluminum foil. Aksyonan kasi kami na kada deliver, i-double check namin dito. Pati kanin, chinecheck namin. Pag
open ng kanin, nasa gitna. Sa gitna, nakabalot ng tissue. Ayon sa investigasyon, nag-order umano ng food delivery ang hindi pa nakikilalang kasabwat ni alias Cheng at siya din ang hinihinalang naglagay ng shabu sa food packs at tangkang ipuslit sa kanya. Aminado naman si alias Cheng na pagmamay-ari o sa kanya ang nakumpiskang mga droga. Kakasuhan ang suspek ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at dinala na sa kustudiya ng Pasay City Police Station para sa tamang disposisyon. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dalire. 17 Chinese national ang arestado ng mga otoridad matapos lumabag sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 sa Iloilo City kung saan isang drug den ang nabuwag. Patrolman Brent Marks ngayaan, ibalita mo. 17 kalalakihang Chinese nationals ang naaresto ng kapulisan matapos silang masangkot sa mga cybersex operation kasunod ng inilunsad na search warrant implementation sa Barangay Balantang, Haro, Iloilo City nitong ika-4 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ang operasyon ay pinangunahan ng Iloilo City Police Office City Intelligence Unit kasama ang CDEU, ICMFC, ICPS-3, PNP Regional Anti-Cybercrime Unit 6 at ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. At matagumpay na nahuli ang mga Chinese nationals sa kanilang inuupahang bahay kung saan nagaganap ang iligal na aktibidad sa 6th Street, Lawaan Village sa Barangay Balantang, Distrito ng Haro. Sa bisa ng search warrant, pinasok ng persa ng PNP at mga tauhan ng CICC ang nasabing lungga ng mga suspek pasado alas 4 ng umaga nitong Sabado. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., hepe ng City Intelligence Unit ng ICPO, isang buwang sinailalim ang mga naaresto sa pagsisiyasat bago ang matagumpay na operasyon at sila ay napag-alamang 6 na buwang naninirahan sa nasabing lugar. Sa nasabing operasyon, tumambad sa mga otoridad ang 24 na units ng computers, mga switch hubs, mga routers, projectors, iba't ibang klase ng mobile phones at mga SIM cards na ginagamit ng mga suspek sa cybersex operation. Ang mga naarestong mga suspek ay nasa pangangalaga na ng Haro Police Station at sila ay naharap sa kasong paglabag sa Section 4 ng Republic Act 10175 o ang The Cybercrime Prevention Act of 2012. Samantala, pinuri ni Police Brigadier General Sidney M. Villaflor, Regional Director ng PRO6, ang lahat ng operating units dahil sa malaking tagumpay na ito kontra kriminalidad. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako po ang inyong Police News Network Correspondent Patrolman Brent Marks ngayaan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman ngayaan. 3 aktibong miyembro ng Alyansang Mamamayang Nagkakaisa o ANMANA ang voluntaryong nagbalik loob at nakatanggap ng tulong mula sa First Provincial Mobile Force Company ng Nueva Ecija PNP. Ang magandang balita, ibahagi mo, Corporal Giselle Rivera. 3 aktibong miyembro ng Alyansa ng Mamamayang Nagkakaisa, voluntaryong nagbalik loob at nakatanggap ng tulong mula sa pamunuan ng First PMFC Nueva Ecija PNP sa Barangay Calabasa, Gabaldon, Nueva Ecija. Pinamunuan ni Police Lieutenant Colonel Cornelio D. Ordanza, Force Commander ng First Provincial Mobile Force Company ng Nueva Ecija PNP, katuwang ang Infantry Battalion ng Philippine Army. Kasabay ng kanilang pagsuko ay nangako ang mga ito na kanilang tatalikuran ang maling gawain ng kanilang grupo sa pamamagitan ng paglagda at panunumpa ng oath of allegiance to the government na kung saan saksi ang mga otoridad. Kaugnay sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP na programa ng ating gobyerno ay namahagi ng tulong ang mga pulisya sa mga dating rebelde. Sinisiguro ng Nueva Ecija PNP sa kanilang patuloy na pagpapaigting ng pangangampanya laban sa insurhensya at terorismo. Mula dito sa gitnang Luzon, ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Giselle V. Rivera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Rivera. Nasabat ng mga otoridad ang tinatayang 8 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa karagatan ng Barangay Maasin, Zamboanga City. Ito ay resulta
ng kanilang mas pinaigting na operasyon upang masawata ang mga ilegal na kontrabando rito na pumapasok sa nasabing lugar. Nakatutok sa balitang yan si Patrolman John Ronald Tumuno. Nasabat ang tinatayang 8,400,000 pesos na halaga ng assorted smuggle ng sigarilyo ng Zamboanga PNP nito lamang Nobyembre 6 taong kasalukuyan. Ayon kay Police Major Heterens D. Abraham, Force Commander 2nd Zamboanga City Mobile Force Company o SEVERN, bandang alas 2:30 ng madaling araw na magsigawa ng SEVERN Patrol sa karagatan ng Barangay Maasin, Zamboanga City ang mga pinagsanib na pwersa ng mga tauhan ng 2nd Zamboanga City Mobile Force Company at ng Bureau of Customs na nagresulta sa matagumpay na pagkakasabat ng mga assorted smuggle ng sigarilyo. Kinilala ni Police Major Abraham ang mga nalastong suspect na sina Hasan M. Sangkahan, 48 taong gulang at si Ali D. Sadyang, 31 taong gulang at si Aljumer N. Nawadi, 27 taong gulang at si Arusal M. Karay, 53 taong gulang at si Melham A. Alimbasa, 50 taong gulang at lahat mga kapwa residente ng Barangay Mampang, Zamboanga City. Nakumpiska ang isang bangkang demotor na tinatawag na Jungkong na may markang Lan Tomas 3. Kulay asul ang mga smuggle na sigarilyo na tinatayang aabot sa 214 na count at nagkakalaga ng 8,400,000 pesos. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Section 1401 o Unlawful o Importation or Exportation ng Republic Act 10863 na kilala rin bilang Custom Modernization and Tariff Act. Ang pambansang pulisya ay nagpapaalala sa mamamayan na huwag gumawa ng anumang illegal na gawain o aktibidad upang hindi humantong sa pagkakakulong. Dito sa Zamboanga Peninsula, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman John Ronald Tumonong, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Tumuno. Ginawaran ng parangal ang mahigit 200 personnel ng Regional Mobile Force Battalion Contingent ng Police Regional Office Bangsamoro sa ginanap na Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023. Narito ang report ni Patrolman Simeon Bismonte. We gather here today for the Monday flag raising ceremony, a momentous occasion that coincides the welcoming and awarding of our members, the NCRP contingent who valiantly serve the Bangsamoro Autonomous Region for the Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2023. Welcome home. Dahil sa pagnanais ng buong lakas ng kapulisan, hindi lamang sa Kamaynilaan kung hindi sa buong panig ng Pilipinas, ating matagumpay na isakatuparan ang tahimik at seguridad na BSKE 2023 nang ating ipinadala ang ating kapulisan sa Bangsamoro Autonomous Region upang palakasin ang pakikipag-ugnayan natin sa iba't ibang ahensya na sumusuporta sa mapayapang barangay at sangguniang kabataan election. Sa pangunguna ng ama ng pambansang pulisya, Police General Benjamin C. Acorda Jr., katuwang ang Acting Director of Operation Police Brigadier General Leo M. Francisco at ang haligi ng National Capital Region Police Office Police Brigadier General Jose Melencio C. Nartatis Jr. Binigyang pugay ang 278 kapulisan na ating ipinadala sa Bangsamoro Autonomous Region upang gampanan ang seguridad ng eleksyon at ng ating mga mamamayan kasabay ng traditional Monday flag raising. I also take this moment to commend the outstanding members of the NCRPO contingent who were deployed to the Bangsamoro Autonomous Region for their steadfast dedication and undying commitment to ensuring the success of this election. Your tireless efforts in maintaining law and order, ensuring public safety, and upholding fairness and justice are truly praiseworthy. Your actions in the Bangsamoro Autonomous Region have made an indelible impact on the success of the Barangay and Sangguniang Kabataan election. Pinatunayan ng buong lakas ng kapulisan na anumang tawag ng panahon ay nandyan tayo upang umagapay at tumindig sa ating pinangako na patuloy na haharap sa ating bansa upang mapanatiling ligtas at tahimik ang ating inang bayan. 278 matitikas na ating kapulisan, ang buong lakas ng organisasyon ay sumasaludo sa inyong pinakitang kabayanihan sa ating lupang sinilangan at nagbigay ng serbisyong nagkakaisa. Tatak Bayaning Pulis, tatak NCRPO. Mula dito sa NCRPO, ako inyong Police News Correspondent, Patrolman Simeon Mabuti Busmonte,
alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Bismonte. Hindi na nakapalagpa ang isang babae matapos madakip ng PNP Anti-Cybercrime Group Southern Police District Anti-Cybercrime Unit dahil sa kaso nitong illegal recruitment. Yan ang ibabalita ni Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Inaaresto namin sa salang illegal recruitment. Walang kawala ang babaeng ito sa ikinasang entrapment operation ng mga tauhan ng Southern District Anti-Cybercrime Team sa pamumuno ni Police Captain Sylvester Silial sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel J.D. Guillermo nitong 2 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa isang condominium compound sa Pasig City na nagresulta sa pagkakaaresto kay alias Maricar, 54 na taong gulang at residente ng Pasig City. Ayon sa reklamo ng 2 biktima, nakipagtransaksyon umano sila sa isang recruiter. Nagbayad ang mga ito na nagkakahalagang 71,000 piso para sa pagproseso ng mga dokumentong kinakailangan sa pagtatrabaho sa ibang bansa. At sinundan pa na nagkakahalagang 6,500 para sa sertipiko na kinakailangan. Ngunit walang natanggap ni isang dokumento ang mga biktima mula sa umano'y recruiter. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Article 315 swindling estafa of Revised Penal Code and illegal recruitment as defined under Republic Act No. 8042 as amended by Republic Act No. 11022 in relation to Section 6 of RA 10175. Kasalukuyang nasa pangangalaga ng Southern District Anti-Cybercrime Team ang suspect para sa dokumentasyon at disposisyon ng kaso. Mula dito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG ang tuluyan ng nilisan ang kanyang dating grupong kinabibilangan ng voluntaryo itong magbalik loob sa mga tauhan ng 2nd Provincial Mobile Force Company ng Bataan PNP sa Orion, Bataan. Kasama natin sa balitang yan si Patrolman John Lawrence Ilagan. Voluntaryong nagbalik loob ang isang dating Communist Terrorist Group sa mga tauhan ng 2nd PMC Bataan Police Provincial Office sa Orion, Bataan. Ayon sa ulat ng pulisya, ang dating rebelde ay dating miyembro ng Lino Blast Command na nag-oopera sa probinsya ng Bataan. Kasabay ng kanyang pagbabalik loob ay kanyang itinurn over ang isang caliber 38 revolver, 3 bala, isang improvised explosive, electric fuse at blasting cap. Ang nasabing rebelde at mga armas ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng mga otoridad para sa wastong dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman John Lawrence B. Ilagan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Ilagan. Upang maiwasang mabiktima ng carnapping, isang intensified anti-carnapping operation ang isinagawa ng PNP Highway Patrol Group sa Oriental Mindoro. Yan ang balita mula kay Police Master Sergeant Ivy Taganas. Sa patuloy na pagpapaigting ng anti-carnapping operation sa pagpapatupad ng iba pang batas trapiko sa ating kakalsadahan, isang intensified anti-carnapping operation ang ikinasa ng mga tauhan ng Highway Patrol Group Mimaropa nitong nakarang araw sa kahabaan ng National Highway Socorro, Oriental Mindoro at sa kahabaan ng Barangay Curva, Calapan City, Oriental Mindoro sa pangunguna ng kanilang Regional Chief na si Police Colonel Annie U. Mangele. Ang nasabing operasyon ay bunga ng mas pinaigting na operasyon ng Highway Patrol Group sa pagpapatupad ng balik disiplina sa kalsada, anti-carnapping operation at iba pang mga batas trapiko. Ayon sa HPG Mimaropa, may ilang sumunod sa batas trapiko pero hindi may iwasan na may mga pasaway na talagang driver at motoristang nasita at natikitan dahil sa iba't ibang batas trapiko na kanilang nilabag. Naabutan man ng ulan pero patuloy pa rin ang operasyon ng HPG ang mga natikitan dahil sa hindi pagdadala ng dokumento ng kanilang sasakyan o ang kanilang mga ORCR. Meron namang mga nagmamaneho na walang lisensya
motorista at hindi paglalagay ng mga plaka sa kanilang mga sasakyan. At meron din namang ilan mga motoristang nasita dahil sa hindi paggamit ng helmet habang nagmamaneho. Ang mga ganitong operasyon ay hindi para pasakitan ng ating mga kababayan, kundi para turuan na maging disiplinado sa paggamit ng ating mga kakalsadahan. Dahil ang hangad ng Highway Patrol Group ang kaligtasan ng bawat isang motorista at bawat isang kababayan nating araw-araw na naglalakbay patungo sa kanilang mga trabaho o pauwi sa kanilang mga tahanan. Always prioritize responsibility while driving and remain considerate of others motorists. Your safety holds paramount importance. Kami, ang Highway Patrol Group, ang kakampi nyo sa kalsada na kasama nyo sa serbisyong nagkakaisa. At para sa iba pang balitang dala ng serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming Facebook page at YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming direktor na si Police Brigadier General Alan Molintas Nazaro, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Ivy Taganas para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Master Sergeant Taganas. Lalaking 20 taong nagtago sa batas dahil sa kaso nitong murder ang arestado na ng Northern Police District. Nakibalita dyan si Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Matapos ang 20 taon na pagtatago ay matagumpay na naaresto ang akusado sa Barangay Malanday, Valenzuela City sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa sa ikinasang joint operation ng mga operatiba ng NPD, DSOU, DID at Baroy MPS Lanao del Norte Provincial Police Office alinsunod sa pinaigting na manhunt operation. Kinilala ang akusado na si alias Johnny, 39 na taong gulang at kasalukuyang naninirahan sa Lias, Marilao, Bulacan. Nagpasalamat naman ang pamilya ng biktima sa pagkakaaresto kay alias Johnny. Tapos sa NPD, sa DSOU, sa pagdakip kay Johnny Tintak sa 20 years na nakaraan, nabigyan ng hustisya ng pagkamatay ni Constancio Junior Carillo na aking kapatid. Madaghang salamat, maraming salamat po. At ang akusado ay pansamantalang nakakulong sa NPD Custodial Facility Unit habang hinihintay ang kanyang commitment order. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glazel Ann Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Esperanza. Isang binatilyo ang huli ng Regional Anti-Cybercrime Unit 3 dahil sa pananakot nito na ikakalat umano ang mga masiselang larawan ng isang menor de edad. Nakatutok sa balitang yan si Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Walang takas sa mga otoridad ang binatilyong ito sa ikinasang entrapment operation ng mga operatiba ng Regional Anti-Cybercrime Unit 3 sa pamumuno ni Police Major Evangeline M. Geminiano sa pangangasiwa ni Police Colonel Alberto D. Garcia Jr. nito lamang 3 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias June, 19 na taong gulang, isang estudyante at residente ng Arayat, Pampanga. Ayon sa reklamo ng biktima, nagkaroon sila ng komunikasyon ng dati nitong kasintahan. Dito na nagsimulang ipadala ng suspect ang mga masiselang larawan at video ng biktima. Hiniling ng suspect na makipagkita sa kanya kapalit ng pagbura sa mga ito. Ngunit hindi niya ito tinupad, kaya agad nagtungo sa PNP ACG ang biktima para mahuli ang suspect. Sinampahan ang suspect sa kasong paglabag sa Article 286 Grave Coercion, RA 9995 Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, RA 9262 Violation Against Women and Their Children, at RA 11930 o SAEC and SISAEM Act, all in relation to Section 6 of RA 10175. Kasalukuyang nasa Arayat Municipal Police Station ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Huli rin ang isang negosyante sa Valenzuela dahil sa tangkang pagpatay nito sa isang individual. Ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Glazel Ann Esperanza.
Isang lalaki ang inaresto ng Valenzuela Police Station dahil sa attempted homicide at paglabag sa RA 10591 kaugnay ng COMELEC Resolution No. 10918. Bago ang pag-aresto, nakatanggap umano ng isang tawag mula sa telepono ang mga tauhan ng Bignay Police Substation sa isang concerned citizen na mayroong nagaganap na alitan sa pagitan ng biktima at ng suspect na nagresulta sa kanilang pagsasambuno. Kalaunan matapos silang maawat, ang biktima ay umuwi sa kanilang tahanan at sinundan naman ito ng suspect dala ang kanyang kalibre 45. Tinutukan ng suspect ang biktima at kinalabit ang gatilyo, ngunit hindi ito pumutok na naging dahilan upang agad ring maagaw ng biktima ang baril ng suspect. Matapos nito, dumating ang mga tauhan ng Bignay Police Station na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect at pagka-recover ng mga piraso ng ebidensya. Kinilala ang suspect na si alias King na 28 taong gulang. Ang insidenteng ito ay isinangguni sa SIU Valenzuela City Police Station para sa investigasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa naarestong suspect. Mula dito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glacelan Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Esperanza. Isang awol na pulis ang kalaboso sa ikinasang operasyon ng mga Cagayano Cup sa bayan ng Quezon, Isabela, kung saan nasamsan mula sa sospek ang mahigit 1 milyong halaga ng marijuana. Kasama natin sa balitang yan si Patrolman Raymart Paul Almondia. Kulungan ang bagsak ng isang awol na pulis pagkatapos itong masamsaman ng mahigit 1 milyong halaga ng marijuana sa barangay Samonte, Quezon, Isabela. Kinilala ang suspect na si alias J na dating nakatalaga sa Manila Police District Station 3. Batay sa report, habang nagpapatrolya ang ilang kapulisan ng Quezon Police Station, sa kanilang nasasakupan ay may lumapit umano na isang concerned citizen at ipinagbigay alam ang hinggil sa isang kahina-hinalang lalaking nakabakpak na ilang minuto nang nakatayo sa madilim na bahagi na gilid ng National Highway malapit sa Commonwealth Rural Bank ng nabanggit na bayan. Agarang nagtungo ang mga kapulisan sa nasabing lugar upang iberipika ang nakuhang impormasyon at pagkarating nila sa nasabing lugar ay agad nilang nakita ang nasabing lalaki na sa hindi malamang dahilan ay agarang tumakbo papalayo pagkakita sa kanilang patrol car. Kung kaya't kanila itong hinabol hanggang makorner sa malapit sa Q-Zone General Merchandise sa nasabi ding bayan. Agad nila itong hiningan ng identification card at habang kinukuha nito ang ID sa traveling bag ay nakita ng isang pulis ang ilang rectangular bricks sa loob ng nasabing bag na naging dahilan upang magsagawa sila ng karagdagang inspeksyon kung saan matagumpay nilang nakuha mula sa bag nito ang 10 bricks na nakabalot sa transparent tape na hinihinalang may lamang dried marijuana at agad nila itong inaresto. Na-recover din mula rito ang isang Vivo cellphone, isang sling bag, isang wallet, assorted IDs at cash na 1,252 pesos. Samantala, agad namang isinagawa ang pag-imbentaryo at pagmamarka ng mga nakuhang ebidensya sa presensya ng suspect na nasaksihan ng barangay officials at media representative kung saan ang nakumpiskang 10 bricks ng marijuana ay may bigat na humigit kumulang 9.4 kilograms at standard drug price na 1,128,000 pesos. Ang naturang suspect ay dinala sa Quezon Community Hospital para sa kanyang physical examination pagkatapos ay sa himpilan ng Quezon para sa dokumentasyon at disposisyon habang ang mga nasamsam na item ay dinala naman sa Isabela Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Raymart Paul Almondia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Almondia. Sa pinaigting na intelligence-driven operation ng PNP, isang individual ang arestado sa kasong panggagahasa sa Cervantes, Northern Samar. Patrolman Marcelino Termenes, ibalita mo. Arestado ang isang personalidad sa isang joint law enforcement operation na isinagawa ng 125th Special Action Company, PNP-SAF, kasama ang CIDG Northern Samar Provincial Field Unit, 803rd Maneuver Company, RMFB-8, at Katarman Municipal Police Station sa Barangay Gibalangan, Cervantes, Northern Samar.
Ang warrant of arrest para sa kasong rape na walang inirekomendang piyansa ay inisyo ni Honorable Cicero T. Lampasa, presiding judge ng RTC 8 sa Katarman, Samar. Nasa CIDG Northern Samar PFU na ang kustodiya ng arestado para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula sa tahanan ng inyong tagaligtas na inyong maaasahan anumang oras, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Marcelino Termenes, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Termenes. Inaresto ng mga tauhan ng Maritime Group ang isang lalaki dahil sa illegal na pangingisda nito sa isang marine protected area sa Southern Leyte. Ibabalita yan ni Patrolman Jano J. Santos. Arestado ng mga tauhan ng Southern Leyte Maritime Police Station ng isang lalaki matapos mahuling nangingisda sa isang marine protected area nito lamang ika-1 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Naaktuhan ng mga tauhan ng nasabing istasyon ng suspect habang ito ay nangingisda sa isang no-take zone na bahagi ng Malopolo Marine Sanctuary sa ganap na ika-9 ng gabi ng nasabing petsa. Kinilala ang naarestong suspect na si alias Seferino, residente ng Barangay Santa Cruz, Macrohon, Southern Leyte. Ang suspect ay mahaharap sa kasong paglabag sa Section 101 ng RA 10654 o ang Act to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing. Ang mga suspect ay dinala sa opisina ng Southern Leyte MARPSTA para sa kaukulang dokumentasyon at idinulog sa B4 Adjudication Board ang kaso para sa tamang disposisyon. Mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pangisda sa mga Marine Protected Area o MPA, partikular na sa no-take zone. Ang mga MPA ay nagbibigay ng proteksyon sa mahalagang marine at coastal ecosystem upang maparami ang isda sa ating karagatan. Mula rito sa tanggapan ng Marinong Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Gino J. Santos para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Santos. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng 228,000 strong members ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP General Benjamin Casuga Acorde Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.